Lian was kissing her ardently, making her bones melt and her skin burn. She was trembling between his hard body and the thin wall on her back. Kung hindi siya nakasandal doon, ay baka natumba na siya. At kung hindi siya hawak nito, ay baka nakalumpasay na siya sa sahig. Technically, first kiss niya yung ninakaw na halik dito noong gabi na lasing siya. Wala siyang gaanong maalala sa naramdaman maliban sa pagkapahiya ng magising siya. But now, as his lips touched hers, delicious sensations were rushing through her body. And she finally admitted to herself the real reason why she kissed him that night. Hindi iyon dahil sa kalasingan o dahil sa pagnanais na makalimutan ang sama ng loob. Ginawa niya iyon dahil matagal niya na iyong gustong gawin at binigyan siya ng alak ng sapat na lakas ng loob. When he suddenly released her lips, both of them were panting for air. She looked at him directly. Umaasa siyang mababasa nito ang kanyang mukha ang nadarama niya. At hinihiling niyang makita ang mga mata nito, ang nararamdaman nito para sa kanya. Pero nabigo siya. Dahil pagkalito lang ang naaninag niya sa magaganda nitong mga mata. At mukhang wala rin itong balak na i-acknowledge man lang ang damdamin niya kahit pabiro. Gaya ng lagi nitong ginagawa. Kapag sinasabing baka magkagusto siya rito, sa lagkit ng pagkakatingin niya, ang masaklap, tumalikod pa ito sa kanya at sinabunutan ang sariling buhok. She heard a string of profanities escape his mouth. Bago pa niya napigilan, nag-uunahan ng bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata, kasabay ng mahihinang hikbi. Hikbi na nauwi sa paggawa. Mulagat na bumaling ito sa kanya. Bakit ka umiiyak? Pinapaiyak ba kita? Nakuha pa nitong tanong sa kanya. Bigyan kaya niya ito ng mag-asawang sampal para matauhan. Tiningnan niya ito ng masama. You have the nerve to ask me that? Ikaw kayang lumagay sa katayuan ko. Tingnan ko na kung hindi ka ngumawa. Nanggigigil na bulyaw niya rito. Halos lumuwa na ang mata sa pandidilat dito. Pagkatapos ay pumalahaw muli ng iyak. Alam niya, mukha siyang tanga habang nag-iiyak sa harap ng lalaking minamahal, habang nakatapis lang ng tuwalya. Pero wala siyang pakialam. Ngayon lang niya naranasan ang talagang nadurog ang puso niya. Akala niya, ang pinakamasakit na malaman niya ay wala na siyang puwang sa puso ng daddy niya. Si Laika na ang pumalit doon. Pero mas masakit pala ang mabigo sa lalaking minamahal. It was a different case, and she found it to be more devastating. Kaya wala talaga siyang pakialam. Takti naman, mahal na prinsesa. Tigilan mo na yung paggawa at sabihin mo sa akin kung ano ang problema. Utos nito. You know what the problem is? Fine. Ikaw ang problema ko. I love you. Akala ko pa naman, after you kissed me passionately, you'll see it in my eyes that I love you. Na hindi ko na kailangang sabihin. I was expecting that I would at least see the same feelings in your eyes. O kahit anong emosyon na malapit doon. Kaso, ikaw na Herodes ka. Wala ka nang ginawa, kundi ipakita sa akin na nawala ka lang sa sarili mo. Tapos itatanong mo pa kung bakit ako umiiyak? Kung saktan kaya kita dyan. Pagkatapos ay umariba ulit siya sa pag-iyak. When she looked at him, Lian really appeared dumbstruck. Nakaawang ang mga labi nito at tila hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya. Lihim na napaismid ang dalaga. Nanlaki muli ang mga mata niya. Nang bigla na lang itong humahalakha. Saka inisang hakbang ang espasyo sa pagitan nila. Bago pa siya makahuma, ay nayakap na siya nito ng mahigpit. Pagkatapos ay nahalikan sa mga labi.
She could only blink in his arms. Ibig bang sabihin, mutual ang feelings namin? Nang bahagyang lumuwag ang pagkakayakap nito, at makita ang ayos niya ay napangiwi ang binata. Pwede bang magbihis ka muna? Mukha kang sexy starlet sa itsura mo. That was the last straw. Kumawala siya sa yakap nito. With all her might, sinuntok niya ang lalaki bago ito tinalikuran at pumasok sa kwarto nila ni Shara. Please, prinsesa, pansinin mo na ako. Makulit na saad ni Lian. Nagtatrabaho sila sa talyer ni Mang Tepan. Bakas sa mukha ng lalaki. Ang pasa na dulot ng pananapak niya 4 na araw na ang nakakaraan. Meaning, pang-4 na araw na rin iyon na hindi niya ito pinapansin at 4 na araw na siyang kinukulit nito. Tiningnan niya ito ng masama nang humarang ito sa daraanan niya. Nakipagsukatan siya sa titig sa binata. Gusto niyang mapailing habang nakatingin dito. Bakit niya ba mahal ang lalaking ito? He's so complicated. Minsan, napaka-responsible at mature. Kung umasta ay parang mas matanda pa sa daddy niya. Minsan naman, mas isip bata kaysa sa kanya. Lagi rin itong nagagalit sa kanya nang walang dahilan. Pagkatapos ay hindi man lang siya mag-a-attempt ng magpaliwanag. May oras na sweet, caring, at pagka-gentleman. Pero may pagkakataon na tinatalo pa yata ang Neanderthals ng pagiging brosco. And instead of calling her Cassidy, he would mockingly address her as prinsesa. Kung makakahalik ito, parang patay na patay sa kanya, pero husto lang sa halik. Wala man lang yatang balak magsabi ng I love you. Yet you love him still. You love him faults and all. Tila na paralisang bigla ang buong katawan niya nang maramdaman ang pagdampi ng mga labi nito sa kanya. Natigil ang iniisip niya. Ginagalit mo ba talaga ako? Naningkit ang mga matang tanong niya. Kung tumingin ka kasi, parang mahal na mahal mo ako. Hindi ko tuloy mapigilan ang tuwa kaya nahalikan kita. Napakurap-kurap siya sa sinabi nito. At bakit ka natuwa, Aber? Tanong niya. Gusto niyang marinig ang sabihin nitong mahal siya nito. She actually believed that he did love her. Pero iba pa rin kung direkta at harapan nitong sabihin iyon. Kapag inamin nito iyon, iabswelto niya ang lalaki sa lahat ng atraso nito sa kanya. Pero sadyang wala yata talaga itong balak na gawin iyon. Dahil sa halip na sagutin siya, kinabig lang siya nito ng palapit at muling ikinulong sa mahigpit nitong yakap. But she struggled but as his warmth enveloped her, her resistance flew. Nag-angat siya ng tingin. Don't you love me? She asked, her eyes gleaming due to unleashed tears. Bakit ba hindi magawang sabihin ng binata na mahal siya nito? Ganoon ba talaga iyon kahirap aminin para rito? Hindi mo ba alam ang kasabihang actions speak louder than words? Balik tanong nito. Baka sa mukha ang kapilyuhan. Lumabi siya rito. Nagtatampo pa rin. Kung sino man ang nagsabi niyan, engot siya. Kaya nga may mga salita para linawin ang mga bagay na pwedeng bigyan ng maling kahulugan. You've been sending mixed signals from day one. Don't you know that? Akala ko ba matalino ka? Hindi mo naisip iyon? He laughed and cupped her face with his right hand, while the other encircled her waist. Kahit kailan talaga, ang galing mong mga tuwiran. Hindi lang iyon. Ang kulit-kulit mo rin. At ang arte pa. Bumusangot siya. Nagpatuloy ito. Pero kahit na ganoon, mahal pa rin kita. Ikaw lang ang nag-iisang prinsesa sa puso ko. Sorry kung hindi ko kaagad nasabi iyon.
Hindi ko kasi alam kung paano magsimula. Ngayon lang kasi ako nagmahal ng tulad mo. Napatawa ito. Ipinulupot niya ang mga braso sa liig nito. Siya naman ang humalik dito. Nang tiningnan niya ang lalaki ay ngiting-ngiti ito. Ibig bang sabihin, bati na tayo? Tanong nito. Bagaman maliwanag pa sa araw ang sagot niya. She smiled at him and nodded her head in confirmation. Sukat doon ay binuhat siya nito at inikot-ikot. I love you, Prinsesa Cassidy. Malakas na deklara nito. Dinig na dinig din namang Teban at Ikstong ang sigaw nito. Gayon din ang ilang taong nagdaan sa tapat ng talyer. Pinamulahan siya ng mukha dahil sa ginawa nito. Subalit natabunan ng labis na kaligayahan ang hiya niya. Hindi lang nito sinabi ang pinakahihintay niya. Ibinandila pa nito iyon sa madla. Sino ang hindi magiging masaya? Nang ibaba siya nito at akmang hahalikan ulit, ay malakas na tumikhim ang matandang may-ari ng talyer. Tama na muna iyang lampungan ninyong dalawa. Tapusin na muna ninyo ang trabaho. Kainaman kayong mga bata kayo. Hindi na kayo nahiya sa akin. Sermon nito. Pilit na ikinukubli ang ngiti. Tila mas masaya rin ito para sa kanila ni Lian. Narinig pa nilang ibinulong-bulong nito nang makatalikod. Ang mga batang ito, paaway-away pa noong una, magkakagustuhan rin pala. Nagkatinginan silang dalawa at parehong nauwi sa pagtawa. Magtrabaho na nga tayo para may pang-date tayo mamaya. Ani ni Lian at kinindatan pa siya nito. Napangiti siya. Ang saya talaga niya. Hinila siya nito at nagtulong sila sa mga gawain. Napakasaya ni Cassidy ng sumunod na mga araw. Iyon na siguro ang pinakamaligayang mga sandali ng buhay niya. Palagi silang magkasama ni Lian. He was an ideal boyfriend. Parang nawala yata ang masungit na side nito. Lagi itong malambing at maalaga sa kanya. Kahit na sa peryahan lang sila nagdi-date at kwek-kwek at fishbowl lang ang madalas nilang kinakain, kapag nanlilibre ito, ayos lang sa kanya. Iba talaga ang nagagawa ng tunay na pag-ibig. Biglang nagkalamat ang kaligayahan niya. Nang minsang umuwi silang magkahawak kamay ng nobyo at naabutan nilang naghihintay sa labas ng bahay ang taong iniiwasan niya. Matiyang nakatayo at nag-aabang si Darren, ang kanyang ama. So, this must be the reason why those private eyes I had a very hard time looking for you, my prinsesa. Who would have thought that you've run away from home just to live here? I certainly didn't see this one coming, her father said. His voice devoid of emotion. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Lian. Ganoon na rin sa magkahawak nilang mga kamay. Tila sinusuri nito ang lumang t-shirt at short at gumang tsinelas na suot niya. There was a look of disbelief in his face. What are you doing here? Hindi ba dapat ay masaya na kayong makasama ang magaling na si Laika? Malamig na tanong niya. Iha, of course I'm happy with Laika. But I need you to be there too. Gusto ko na pareho ko kayong makasama. Please, Princess, go back home. Nasa tono nito ang ngayon ang pagsusumamo. She laughed sarcastically. Really? I don't think so. Nang magpunta ako sa atin, parang tuluyan niyo na akong nakalimutan. Just go home and leave me be. Baka namimiss na kayo ng future wife niyo. Future wife? Ano bang ibig sabihin ng bata ka? Laika is... She cut him off. I don't wanna hear about it, Dad. Don't worry about me.
Masaya na ako dito. Iyon lang at hinila niya si Lian papasok ng bahay. Bago niya naipinid ng tuluyan ang pinto, ay narinig niyang nagsalita ang daddy niya. Cassidy, kapag handa ka nang makinig sa paliwanag namin ni Laika, alam mo kung saan kami hahanapin. Naiinis niyang pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinabig siya ng nobyo at ikinulong sa mahigpit na yakap nito. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya ng binata na mailabas niya ang sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak sa dibdib nito. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.